Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan po natin itong video ni Banat Pay kung saan yung kaban ng bayan daw hawak ng big time contractor. So bago natin simulan yung topic na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong video ni Banat Pay kung saan yung kaban daw ba ng yung kaban daw ng bayan is hawak daw ng big time contractor. Hoy, sino kaya tong big time contractor na tinutukoy dito ni Banat Bay? So panoorin po natin. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List. Eto kasi, ina-argue niya dito kasi binanatan siya ni Zaldico sa Congress. Yung bagman ni, sabihin ng bagman, kasi ang nag-ano ng budget, parang ang head ng appropriation ng Kamara, etong si Zaldico. Kaya nga bagman, ibig sabihin, siya lang yung may pera. Hindi ko naman sinasabing taga-suhol. Wala akong sinasabing taga-suhol. Pero since siya ang merong hawak ng pera, o ng budget ng Kamara, na parang siya yung utusan ni Speaker, sinabi niya, corrupt daw si Villanueva because of yung kanyang kaso na plunder. Okay? Before, na nag-guilty daw siya sa ombudsman. Kaya lang, pinapaliwanag niya nga dito, he is presenting evidence na hindi. Okay? This is good. I mean, this is the kind of argument na dapat nating pinapanood. Kasi dito pinapakita niya, ito yung ebidensyang pinresinta nung kalaban ko. Una-una, tama nga naman. Ano yun? Yung font na ginamit dyan, para ano yan Comic Sans yan na font. Alam ko yan ginagamit ko yan Tapos, mali din yung description niya. Ibang nire-represent niyang tawag dito party list. Si Back party list po siya, hindi. Doon po tama yung sinasabi ni Banat Bay. Mali yung tinutukoy ni Zaldico na party list na tinutukoy niya doon sa sulat na ginawa niya, yung Buhay Party List. Kaya ano po yun? Yung Buhay Party List, kila Lito Atienza yun, tsaka yung leader ng El Shaddai. So, yung ditong Sibak Party List na, yung tama, is yung kay Brother Eli Villanueva naman, Eddie Villanueva. So, magkaibang party list po yun. So, siguro nagkaroon ng kulang sa research yung kay Zaldico. At saka, maganda yung punto ni Banat Bay doon na sinasabi niya na ito yung dapat pinapanood kasi nagpapakita ng mga ebidensya. So, yung mga paratang ni Zaldico dito kay Senator Villanueva is meron siyang pang-counter na nagpapatunay na hindi siya guilty doon sa mga ibinabato sa kanyang mga paratang. Ngayon, makikita nyo rito, lumalalim na yung sigalot ng Congress at ng Senate dahil naguhukayan na sila ng mga baho. So, parang nagkakaroon na ng personalan dahil lang po yan sa People's Initiative na itinutulak nitong Kamara na gusto nilang baliwalain yung Senado. Gusto nila i-chapwera. Hindi pumayag yung Senado. Kaya ito, lumalaki na yung problema nila. Po siya yung, ano ba sinabi niya dyan? Mr. President. Buhay ba yun? Mr. Buhay. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yun, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinaratangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito. Nako? Na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo,
Ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. So, yan ang ating inaano dito. Dinismiss na daw. Okay? So, at least pinakikita niya na merong na-dismiss from the court. Maybe, tinanong ko nga ito sa isang lawyer, sabi, malamang kasi from the ombudsman, since senator na siya, siguro inakyat niya, inappeal niya to sa korte. At sinasabi nga niya dito, hindi nga daw umabot ng court kasi sa fiscal pa lang, dismiss na. Bakit to? Kasi nga daw, kulang-kulang siguro yung yung probable cause, wala. Kaya dinismiss na ka. So, kahit dinismiss na, pero yan pa rin yung ginamit ni Saldico para batuhan ng paratang ito si Senator Villanueva. So, makikita nyo, kahit na alam naman ng kongresista yan or nung naglabas nung kaso na yan, kahit alam niyang dismiss na, para lang siyempre makasira, ilalabas niya. Ipapakita sa taong bayan na itong taong to ay may kaso. Pero hindi niya, kahit na hindi niya nasabihin na na-dismiss yan, basta sa kanya lang, may pakita niya lang na may kaso. Alam niyo yung yung makapahid lang ng putik, okay na sa kanya yun. Hindi na importante kung dismiss or kung nangyari doon sa kaso, basta sa kanya, may pakita niya lang sa taong bayan na etong si Senador Villanueva is sinampahan ng kaso. Kahit na mali-mali yung mga facts na inilabas ni Saldico. Agad. So, ibig sabihin, nagpresenta siya ng ng ebidensya na malinis siya. Yan ang sinasabi niya. Okay? Tuloy natin. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Nako po! Sagot, true. Mantakin mo, ikaw ang chairman ng appropriation? Hawak mo ang budget? Tapos, ikaw ang biggest contractor sa Pilipinas? Kita niya, sila nagbubukuhan na rito o nagbuhukayan na, naghahalungkatan na ng baho, naghahalungkatan ng ng kanya-kanyang pwede panira. Pero mas maganda yung ibinatong rito ni Senator Villanueva dahil dito makikita na may conflict of interest. Bakit? Siya lang naman yung may hawak ng pinakamalaking contractor sa Pilipinas, government contractor, si Saldico. At siya rin naman yung humahawak ng budget o yung nagbibigay ng budget sa mga kapwa niya kongresista, 'di ba? Siya na yung nagbibigay, sa kanya pa mapupunta yung mga project dahil siya yung pinakamalaking government contractor, 'di ba? Conflict of interest. So, diyan dito nabuking na rito si Saldico na dapat na managot siya rito o dapat siya magpaliwanag dito. Yan ang tinatawag na definitely a conflict of interest. Ilang proyekto kaya ang napunta sa kumpanya mo? Tanungin kita. Ito, tanong ko laang to ha. Tanong ko laang. Ha? Oh. Ako kunwari, meron akong kapangyarihan na hawak ko pera.
ng isang kumpanya. At itong kumpanya na ito, nangangailangan to ng candy. Bakit candy? Para ipamigay sa sa treat or treat sa mga bata. Ako naman ang merong biggest candy factory sa Pilipinas. Tapos, ako din ang treasurer nitong department store na ito na nangangailangan ng candy. Tanungin kita, sa tingin mo, ipipresenta ko yung candy company ko dito sa department store na ito? Baka sabihin ko pa sa kanilang sa department store na hindi ko i-release yung budget nyo kung hindi nyo candy company ko ang kukunin ninyo. Tama, mali? Kumbaga, triple yan nakukuha ang pera niya sa taong bayan. Bakit triple? Sa kontraktor, sa sa sweldo niya, na taong bayan, pera ng taong bayan ang pinapasweldo sa kanya, yung makukuha niyang project, at the same time, yung binibigay pa ng speaker na parang intelligence and parang yung funds na yun, yung parang intelligent funds na hindi na kailangan ng audit, ng yung visual audit, kailangan lang certification lang is okay na. Di ba? So, makikita nyo dito na talagang kumikitang kabuhayan yung nangyayari dito kay Saldico. Limpak-limpak na pera ng taong bayan ang napupunta sa kanya. Di pag nakuha ko yun, ang laking pera nun. Tama, mali? Isa lang yun. Isang halimbawa lang yun. Paano pa kaya? Yung hawak mo ang budget ng entire house, as nasa iyo ang biggest contractor ng Pilipinas, tapos bawat congressman may proyekto. Anak ka ng wewe, oo. Posible kaya, natanong mo doon sa mga congressman, gusto mong budget? Anong project mo? Rock netting. Sa inyo. Kahit wala kayong bato. Rock netting. Kahit congressman ka ng Boracay, kunwari. Rock netting kayo dyan. Gusto mo ng pera dito para sa project na yan. Oh, by the way, meron akong project, kumpanya, ang pangalan niya, Rockapella. Nag-aano ng mga rock netting. Gusto mo ng project? Eto. Basta, alam mo na, kung sa'yo ganito, ito sa akin. Halimbawa lang yun, hindi ko naman sinabing ginawa niya yun. Hindi ko sinabi. Ang tanong doon, is that a conflict of interest? Yung tanong ni Bayat Bay, conflict of interest daw ba yun? So, comment daw below kung ano yung sa tingin nyo, kung may conflict of interest ba dun o wala. So, comment down below po. Or false? Ito pa. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally. Naku po! Yari. Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. Kasama. Sandali! Ayan na. Nakahalongkay na naman ng baho si Senator Villanueva laban dito kay Saldico. Yan ang problema, yan yung problema sa iyo, Saldico. Pag ikaw humukay, siguro yung mga alingasaw. Hindi kagaya ng kay Villanueva, pag siya humukay, ayan, sapul na sapul. Umaalingasaw talaga. Do you mean to say Senator Villanueva?
yung kanyang kumpanyang SunWest ay isa sa mga provider dyan sa issue ng Parmali. Grabe, ha? Eh, di ba? Walang awa yung mga nangyari dyan sa Parmali na yan kasi nasa pandemya tayo, kinakatkong tayo. Di ba? Kinakatkong tayo habang tayo ay hinihika-hika sa bahay natin. Oh, sabi nitong isa, Sir, Banat Bay, paano po ba makakuha ng posisyon sa Congress? Depende, ano bang posisyon? Kasi meron dyan nagdodog, posisyon. Nag-a-apply ba? Hindi, yung katulad niya, Hindi ho, yung katulad niya, yung chairman appropriation, yung speaker ho ang nag-ano dyan. Nagsasabi, ikaw ang chairman dito. Siya nagdi-decide. Kaya napaka-powerful ng isang speaker. Dinaig pa niya ng presidente ng Pilipinas, sa totoo lang. Kasi nga, siya nagdidesisyon ng lahat. And remember, sa isang bansa, kung nasa ng pera, nandun ang power. Eh, ang pera naandyan eh. Nandyan talaga ang power. Din po ba ang kumpanya niya dito po sa controversial na DepEd laptop scam? Naku po. DepEd laptop scam, kasama ba yung SunWest na naman? Apakarami namang kumpanya niyan. Bro, masangkot pa rin siya doon. Etong lang to, nagka-bookingan lang to. Lumabas lang to ng kauupo pa lang ni VP Sara Duterte. Pinaimbestigahan din niya yan. So, sangkot din dito si Saldico sa laptop issue ng DepEd. Maliban pa doon sa Parmali. Tapos siya pa yung may hawak ng biggest contractor, government contractor. Aba, malupit talaga to si Saldico. Una, mas ngayon, ito naman. Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanya nito. Ayan, ang hirap sa'yo, Zaldico, yari ka ngayon. Yan ang tinatawag na ebidensya, hindi yung kwento ni yung may saltik na vlogger. Hindi ebidensya yun. O kaya yung pinirsinta ni Maharlika, hindi ebidensya yun. Mamaya, Maharlika, bibigyan din kita ng ganito. Yari ka talaga sa akin. Alam mo, kung tatalo ka din at tatalo, wag ang Banateros Brothers, hindi ko kami nagsasalita dito ng walang ebidensya. And I will prove it to you at trap ka dito. Trap ka, Brad. Ay, sis. O, tuloy. Napakadami pong BIR cases. Naku po! Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Naku po! Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Naku po, wala ka palang ligo! Ang bantot mo daw, Zaldico! Tama nga naman. Kaya nga ako, hindi ko sinasabi yung katabi ko, bantot mo. Baka mamaya mabantot din ako, kaya hindi ko sinasabi. Buti na lang, ang bango-bango ko. Hindi, totoo yan. Tama naman yan. Tama naman yung analogy niya. Kung pupuna ka, huwag kang Kasi ako, halimbawa ako, pwede ko ba sabihin na ang pangit ni ganito, pareho lang naman kami ng Caracas. Hindi pwede yun, di ba? Unless, itsura mo si Budo Lipunan, talaga okay lang yun. Yun talaga, wala nang kasi nangungulangot sa gitna ng vlog niya eh. Tama, mali. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes na bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Naku po! Ang lupit mo! Imantakin mo! Masakit na paratang yun na sabihan kang imbis na ikaw yung tagapagbantay ng kaban ng bayan, pasasaringan ka na parang ikaw pa yung parang lumalabas bantay sa lakay ba
'Di ba? Bakit siya pa yung in-appoint ng House Speaker? Gayong marami namang siyang kinakaharap na kaso na tungkol sa gobyerno. So, makikita nyo rito talagang binibigyan ng pabor dito si Saldico. Involved ka na nga doon sa Parmali, sabi ni Villanueva, involved ka na doon sa laptop scam, tapos ang dami mo pang kaso sa BIR, tapos ang dami pang, meron ka pang kaso sa ombudsman, tapos ikaw ang may hawak ng pera. Yan ang tinatawag na common sense. Anong common sense? Bakit mo i-appoint yung ganyan? Bilang chairman ng appropriate. Parang ganito yan eh. Yung asawa mo, mga 3 beses mo nang nahuling nakapatong. Tapos nagpaalam sa'yo, sabi niya, di ba meron tayong diyan, KTV. Meron tayong ispa diyan, di ba? Na negosyo. Pwede bang ako na lang ang manager dun? May atraso na nga yung asawa mo yun, na 3 beses mo nang nahuling nakapatong, ilalagay mo pa ba siya doon sa matinding temptation na which is yung negosyo yung KTV na may mga haliparot doon? May mga sugar baby doon? Hindi mo ilalagay doon kasi alam mo na nga may atraso eh, di ba? Sabit na nga, ilang beses mo nang nahuli. O eto, ang dami ng problema pagdating sa pera, inilagay mo pa nahahawak ng budget ng ating bansa. Ano ba naman kaanuhan yan, kalokohan yan, tamba? O, tuloy. Anyway, dito makikita nyo na talagang ang gobyerno natin, mostly ang gobyerno natin, palakasan system, bata-bata system. Wala nang pakialam yan kung ano pang track record yan, basta ikaw bata ka yan, ia-appoint at ia-appoint ka. So, sundan pa po natin yung mga susunod na kabanata ng banggaang Senator Villanueva at ni Saldico or ng buong Congress. So maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.